Halika, may isa tayong misteryong aalamin tungkol sa amoy ng ating Philippine cinnamon. Parang imposible, no? Pero ngayon, isa kang sensory detective at may misyon tayo. Ito ang dahon ng Philippine cinnamon. Ang tawag din dito ay kaningangag. Okay, bago ang lahat, kailangan muna nating mahanap ang puno. Parang tunay na detective. Bawat halaman kasi may tinatawag na botanical signature. Ito yung parang pirma niya. At ito ang sikreto. Tingnan mo, may 3 ugat. Yan ang palatandaan niya. Okay, nahanap na natin yung puno. Paano na ba natin paamuin? Simple lang. Kailangan lang durugin ang dahon o kayurin ng balat para lumabas yung bango. Dito na nagiging exciting yung misteryo. Kasi hindi lang pala iisa ang sagot. Oo, depende sa puno. Iba-iba pala ang pwedeng maging amoy ng Philippine cinnamon. May 3 pangunahing klase niyang amoy yan. Tara, isa-isahin natin. Una, yung classic. Ito yung amoy na siguro alam nyo na matamis at medyo mainit. Isipin nyo lang, yung amoy ng paborito ninyong cinnamon gum. Ganun yun. Pero teka, hindi lahat matamis. Meron ding amoy na matapang at maanghang. Parang amoy ng cloves. Ang tawag dito, kulit-lawan, na medyo gamot ang dating. So, mula sa bango, paano naman to napupunta sa masarap na pagkain? Alam nyo ba, yung dati niyang pangalan, clue na agad kung para saan siya. Ang kayumana kasi, ang ibig sabihin, matamis na kahoy. Kaya sa lechon manok, pag nilagay yan, nag-iiba talaga yung aroma at lasa. So ano-ano yung natuklasan natin sa ating detective mission? Natutunan natin yung 3 ugat na palatandaan at ang 3 posibleng amoy niya. Mission accomplished! Ngayon, subukan nyo namang amuyin ang mga halaman sa paligid nyo.